Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng umiiral na pogo ban sa bansa, may tila nakalusot na operasyon ng isang malakihang scam hub sa Parañaque. Mahigit 400 dayuhan ang huli sa akto, gayon din ang ilang ebidensya gaya ng script para sa love scam at investment scam. Sinubukan pa umunong tumakas ng ilan pero wala ring kawala. Nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang mission order, pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ang 15th at 16th floor ng isang gusali sa Parañaque City. Bumungad ang mahigit 400 mga Chinese, Vietnamese, Indonesian at Myanmar nationals na subsob sa kanilang mga computers. May ilang nagtangkang tumakas at dumaan sa fire exit pero inabutan din sa labas ng building. Ayon sa mga otoridad, isa raw itong malaking pogo scam hub. Base sa mga script na nakita sa mga computer, love scam at investment scam umano ang ginagawa ng mga dayuhan. Marami silang nabibiktima pa rin. Yan ang ginagawa ngayon ng mga remnants. Ika nga, yung mga ayaw pa, matitigas ang ulo, nag-i-stay pa dito sa Philippines to victimize other people pa. Sa kabila ng umiiral na pogo ban ngayong 2025, may nakitang ebidensya ang mga otoridad na magpapakitang wala umanong plano magpaawat ang kanilang grupong inabutan. Nandito sila inabutan, nakupuna sila dyan, at ang sabi ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, itong mga taong ito ay for training. Sila ay mga bagong sasabak sa paggawa ng mga aktibidad sa Pogo. As of last count, 450 of different nationalities. They're mostly Chinese. Yung operations nila have been the subject of surveillance proceedings for quite some time. Hinihingan namin ng reaksyon ang mga nahuling dayuhan. Isinailalim na sila sa processing ng BI habang i-examine naman ng NBI ang mga nakumpiskang computer at cellphones ng ni-raid na Pogo Scam Hub. Hindi pa kasi hindi pa nag-renew ng business permit as far as I know. So wala pa silang inspection sa lugar na yun. Ang ginawa nila doon ay ito sa an old operation. Nagsara kungari, binuksan ulit nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inabot ng 1 buwan mula nang ihain ang unang reklamo bago natapos ng Secretary General ang pag-verify sa mga ito. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tapos nang i-verify ng Office of the Secretary General ng Kamara ang 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y paglustay sa confidential funds. As soon as the complaint is filed, pinag-aralan agad nung legal department namin. So, as of today, na-verified na lahat yun. Yung 3, pwede na i-transmit. Magbabalik sesyon na ang Kongreso sa Lunes, pero target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit sa Office of the Speaker ang mga impeachment complaints sa Huwebes. Balak daw niya kasing kausapin muna ang mga kongresistang nagsabi sa kanya na maghahain sila ng ika-4 na impeachment complaint o mag-e-endorso ng isa sa mga naihain na. How will you respond to parang impressions na inuupuan niyo po yung impeachment complaints? Hindi naman kasi alam mo, the House of Representatives cannot act on it until magkaroon ng session, no? Which is January 13. So, wala rin gagawin ng House kung on break pa sila. One way or another, I have to transmit the complaint or complaints to the Office of the Speaker. Parang ano na yun, negligence
on my part if I will not act on these complaints. Pinaliwanag din ni Velasco na walang nakalagay sa rules on impeachment ng Kamara na anumang deadline para i-transmit niya ang mga reklamo sa Office of the Speaker. At ngayon lang daw nangyari na mahigit sa isang reklamo ang inihain laban sa isang impeachable official. Kapag na-transmit na ang impeachment complaint sa Office of the Speaker, mayroong 10 session days ang Speaker para isama ang mga ito sa order of business o yung mga tatalakayin sa plenaryo. Pagkatapos may 3 session days ang plenaryo para i-refer ito sa House Committee on Justice. May 60 session days naman ang komite para magdesisyon kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pagdating ng report ng komite sa plenaryo, kailangan itong aksyonan sa loob ng 60 session days. Pero ang pagbilang ng session days, hindi gaya ng pagbilang sa mga araw sa kalendaryo. Yung session days natin sa mababang kapulungan, hindi absolute yung pagbilang. Kasi di ba may mga araw na Monday, magko-convene tapos hindi mag-a-adjourn. At mag-a-adjourn ng either Wednesday. No? So kahit na 3 session days siya, ang bilang niya sa records ay 1 session day lamang. Kaya posibleng tapos na ang termino ng kasalukuyang Kongreso ay hindi pa napagdedesisyonan ang impeachment complaints. Kaya panawagan ng endorser ng unang reklamo. Nagmansa rin na yung impeachment complaint na pinail natin. 1 month is too long. 1 month without holding Sara accountable is giving a very bad example to other government officials, public officials, na yung pag-abuso sa kapangyarihan ay dapat pinaparusahan. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni VP Sara, pero nauna na niyang sinabi na handa niyang harapin at sagutin ang mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinaghahandaan na ng MMDA ang matinding traffic sa Lunes dahil sa ikakasang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Nasa 1 milyong membro ng INC ang inaasahang dadalo sa pagtitipon, kaya kansilado na ang pasok sa Maynila at sa Pasay. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa 1 milyong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ang inaasahang dadalo sa National Rally for Peace sa Lunes, January 13 sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang rally ikinasa ng grupo kasunod ng kanilang pahayag noong Disyembre na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint ang nakahain sa Kamara sa ngayon laban kay Vice President Duterte. Ang kanila lamang daw pong bilin ay hindi pwedeng gawing political rally ito. So absolutely daw po any politician ay hindi pwedeng magsalita. Nakapulong na ng MMDA ang Iglesia ni Cristo na nagsabi raw na darating sa Metro Manila ang kanilang mga miyembro mula sa mga kalapit na probinsya. Ayon sa MMDA, linggo pa lamang inaasahan na nila na dumating ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Metro Manila at asahan na raw ang traffic hanggang Lunes ng gabi sa mga apektadong lugar. 15,000 mga sasakyan daw magdadala sa mga ito sa Quirino Grandstand kung saan sila magtitipon-tipon. Kaya hiniling ng iglesia na makapark sa lampas 10 mga kalsada sa Pasay at Maynila. Pinayagan naman ito ng MMDA tulad sa Mel Lopez Boulevard, Espanya, Rojas at Macapagal Boulevard. Kaya naghahanda na raw ang MMDA sa matinding traffic sa Lunes na posible raw umabot sa dapitan sa Maynila at Welcome Rotonda sa boundary ng Maynila at Quezon City. Although i-allow natin yung street parking, 1 lane lang po. So kung 3 lanes po yung kalsada, kung saan sila inalaw, or 2 lanes, dapat 1 lane lang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong kalsada na wala nang ibang makakadaan. Sarado naman ang mga kalye sa paligid at malapit sa Quirino Grandstand tulad sa Rojas Boulevard, P. Burgos at Maria Orosa. Sinuspende naman ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at lahat ng antas ng eskwelahan sa Maynila at Pasay para rito. Hindi naman suspendido ang number coding ng MMDA. Yung mga kababayan po natin kung pwede pagpiliban, yung inyong lakad, lalo-lalo na po sa may area na Manila, Pasay. May national rally din ng iglesia sa iba't ibang probinsya tulad ng Ilocos Sur, Albay, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro at Davao.
Bukod sa inaasahang traffic dahil sa INC Peace Rally sa Lunes, asahan din daw ang pagsisikip ng trapiko sa Mindanao Avenue dahil simula sa Linggo, January 12 naman isasara ang ilang bahagi ng Mindanao Avenue para sa itinatayong Tandang Soro Station ng Metro Manila Subway. Ang trapiko padaraanin sa ginawang extension sa kalye. Magtatagal yan hanggang taong 2028. Marso naman ngayong taon inaasang sisimula ng rehabilitasyon ng southbound lane ng EDSA para ayusin ang drainage at asfalto nito. Inaasang sa katapusan ng taon matatapos ang proyekto. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magpapatupad ng maximum suggested retail price ang Agriculture Department sa ilang imported na bigas para matiyak na abot kaya ito. Kung hanggang magkano, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Simula January 20, ipapatupad na ang maximum suggested retail price o MSRP sa 58 pesos kada kilo sa mga imported na bigas. Ibig sabihin, hindi na dapat lalagpas sa presyong yan ang bentahan ng imported na bigas, puwera sa Japanese rice, black rice at malagkit. Ayon yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Gagawin ito para masigurong tapat at abot kaya ang presyo ng bigas. Ipatutupad daw muna ito sa Metro Manila at buwan-buwan i-review ang presyo para masigurong naaayon ito sa galaw ng presyo sa world market. Dagdag ng DA, dumaan ito sa konsultasyon kasama ang mga importers at retailers at mga ahensya ng pamahalaan. Naglagay kami nga ng margin na 10 pesos per kilo from importer to retailer. So yun ang 58 natin. Pero ngayon nga world price is bumababa eh. No? So baka yung 58 na MSRP in the future should be lower if the price of the world price continues to go down. Aalisin na rin ang mga brand sa bigas na nagiging dahilan ng ilang mananamantala. Sa halip, papalitan ito ng color coding. Maglalabas pa ng guidelines ang DA ukol dito. Sa takal-takal naman, ipagbabawal ang brands. Ilalagay lang type, kailangan lagay yung origin, ilan % broken, tsaka presyo. Tapos may color coding yung tags. Yung color coding na yun, actually NFA time pa, base sa meeting kahapon with the retailers, many of them are still implementing it actually. Susunod na rin ang paglulunsad ng sulit rice na ibebenta ng 35 hanggang 36 pesos o yung tinatawag na 100% broken. Sa ngayon, mabibili pa lang ito sa ilang piling pamilihan. Samantala, sa price monitoring ng DA kasama ang DTI ngayong araw, kapansin-pansin ang pagbaba ng presyo ng kamatis na umabot kamakailan sa 360 pesos kada kilo. Pero nakaamba naman ang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin, kabilang na ang sardinas, gatas, kape, noodles at bottled water. Ngayong buwan, magpupulong ang DTI at mga manufacturers para pag-usapan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sakali man daw mapagkasunduan ng taas presyo, sisikapin raw ng DTI na hindi ito gaano makaapekto sa mga mamimili. We come up with a consensus kung ano talaga ang best for both manufacturers and consumers. Dapat win-win for all. Pero anumang pagtaas, dagdag pasanin raw sa mga mamimili. Bibilihin ko na lang kung ano kinakailangan sa bahay. Sabon, asukal, kape, yung kailangan talaga. Naghahanap ako ng alternative. Yun. Halimbawa yung tinapay no, 60 pesos, so naghahanap ako ng pareho din, 40 pesos, ganun binababa ako na lang. Tsaka yung mga essentials lang talaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Inabot ng mahigit 20 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Ayon sa Quiapo Church, pumalo pa sa mahigit 8 milyong deboto sa kabuuan ang lumahok sa pista mula January 2. Nakatutok si Maki Pulido. Nasa 4 na milyong deboto ang nakiprosesyon sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Sa lahat ng aktibidad mula January 2 to 9, kabilang ang pahalik sa Quirino Grandstand at traslasyon ng Poon, umabot sa mahigit 8 milyon ang lumahok. Sabi ng Quiapo Church, ito na ang pinakamataas na bilang ng partisipasyon ng mga deboto sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Wala po tayong naitalang any gulo, any riot, any pagsasagupa, pagsusuntukan o pag-aaway sa ating mga deboto. Bagamat nagkaroon ng mga siksikan, payapa itong naidaos, walang mga pag-aaway na naganap.
Higit 20 oras ang traslasyon. Pasado 1:00 ng madaling araw nakabalik ang andas sa Quiapo Church. Ang mabagal na prosesyon dahil daw sa dami at agresibong mga deboto ngayong taon na sinabayan pa ng magandang panahon. Perfect weather po yung kahapon. Kung napansin ninyo, hindi ho halos uminit ang panahon. Makulimlim pero hindi naman umuulan. Kaya ho ang mga tao hindi natitinag sa kalsada kahit na ho kalagitnaan ng tanghali. 2 beses din kinailangang putulin ng lubid dahil pumulupot sa gulong ng andas sa kanto ng Taft at Finance Street at pumailalim naman ang lubid pagdating sa Plaza del Carmen sa San Sebastian Church. Matapos ng dungaw, hindi namin maigalaw ang andas dahil sa pumasok ko ulit sa ilalim yung lubid. Kailangan ho natin putulin dahil nasa ilalim no. Pinutol namin sa ibabaw. Kaya ho, mula Plaza del Carmen hanggang Plaza Miranda, wala na hong lubid ang ating andas. Nakunan din namin na bago maputol ang lubid, may mga debotong kumagat dito at kumuha ng hibla. Dahil hirap makausad ang andas ng walang lubid, bandang ZP de Guzman, mga pulis na mga ihos de Nazareno rin ang nagbantay para bumilis ang daloy ng traslasyon. Sinadya po namin talaga na pagsuotin sila ng kanilang tactical uniform para mas papakita sa mga deboto na gusto na ho nating pabilisin yung pagsalya ng ating andas. Nang magpalit ng pulis at ihos sa andas, nahawi ang mga dagat ng tao. Dito sumugod ang mga deboto papuntang andas. Sa Plaza Miranda, nakaabang na rin ang hanay ng pulis para bumilis ang usad ng traslasyon. May pagkakataon pang nakitang nagkapisikalan ng isang pulis at isang deboto. Sa kabila nito, ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, mababang bilang ng mga nasaktan ngayong taon sa pista ng Jesus Nazareno. Wala ring nasawi. Mahigit 900 ang itinakbo sa mga first aid tents, higit 500 ang itinakbo sa mga ospital, batay sa tala ng Department of Health. Usually ang mga naisusugod sa ospital, definitely yung mga nahihimatay. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng simbahan, may mga sumampa pa rin sa andas. Pero mas kaunti na raw ito kumpara sa mga nakalipas sa traslasyon. Ngayong taon, wala nang matutungtungan sa gilid ng andas. Pag-aaralan pa kung may iba pang pwedeng gawin para hindi na ito masampahan. Hindi namin sinasabing mababago ang andas. Nagkakaroon lang tayo ng mga enhancement, improvements and renovations dahil nga natututo tayo sa bawat taon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatuto, 24 oras. Arangkada na simula sa Linggo ang pagpapatupad ng gun ban at mga checkpoint sa pagsisimula ng unang araw ng election period. Pagtitiyak naman ng COMELEC at PNP, hindi daw dapat natakutan ng publiko ang mga ilalatag na checkpoint sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Madaling araw ng Linggo, magiging pamilyar na tanawin muli ang mga checkpoint sa kalsada sa buong bansa dahil ito sa pagsisimula ng election period. Dito magkakaroon ng kapangyarihan ng COMELEC na magpatupad ng gun ban at checkpoint kaugnay sa national and local elections sa Mayo. Para iwas aberya, naistiyakin ng COMELEC at ng pulisya na hindi katatakutan ang mga checkpoint. Meron itong marked vehicle, meron itong signage kung saan nakalagay yung pangalan ng team leader. Yung mga nagmaman ng checkpoint, naka-properly uniform. May mga nameplate. At nasa well-lighted area kung gabi. Sa panig ng motorista, pinapayuhan ang lahat na makipagtulungan kapag pinahihinto ng mga otoridad. Pagkagabi, pag tayo papalapit sa checkpoint, patayin na natin yung headlight. Then buksan natin yung cabin light. Makipag-cooperate naman tayo. Wala namang magiging problema dito. Paalala ng Automobile Association of the Philippines, ilang simpleng tanong lang ang dapat tinatanong sa ganitong sitwasyon. Hindi kailangan bumaba ng sasakyan, hindi naman pwede rin kapain yung mga passenger at saka yung driver because the main purpose is 1 or 2 questions. The basic engagement, saan ho kayo galing, saan ho kayo pupunta, tiga saan ho kayo, at saan kayo pupunta. If you cannot answer the basic question, you will escalate the conversation to say, mukhang mayroon kayong tinatago. Pwedeng silipin ng mga otoridad ang inyong sasakyan pero limitado ito sa kung ano lang ang kita ng kanilang mata o yung tinatawag na plain view doctrine. Sa pag-implement ng checkpoint, ma'am, check lang natin dito yung plain view doctrine. Yung i-apply lang natin, titignan natin kung may mga nakikita tayong mga ipinagbabawal, yung mga illegal na items dyan, katulad ng baril. Kung wala naman, hindi natin i-require na buksan nila yung compartment, buksan nila yung trunks para mahanap natin ito.
Maliban na lang daw kung may sapat na dahilan para paghinalaan siya dahil sa kakaibang kinikilos at kung may impormasyon ng mga otoridad tungkol sa kanya. Pagtitiyak naman ng mga otoridad, magiging maingat sila sa pagsunod sa regulasyon. At kailangan namin ng sambayanan dyan upang ma-report, upang masabi sa amin ano pang dapat na adjustment ang dapat gawin natin. Yung nagtatraffic man o nai-istorbo, pasensyahan nyo na po para sa inyo rin naman lahat yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, binaha at nagka-landslide sa ilang bahagi ng bansa dahil sa masamang panahon. Wow! Baha na naman! Grabe, tubig ko! Natabunan ng rumaragasang baha ang kalsadang yan sa Esperanza, Sultan Kudarat. Umapaw kasi ang sapa kasunod ng matitinding pagulan. Ayon sa mga residente, pinasok din ng baha ang ilang bahay. Binaha rin ang bahagi ng isang highway sa Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Nakaraan pa naman ang ilang motorista pero sa ibang lugar, tumaas ang tubig at lumakas ang agos ng sapa. Landslide naman ang namerwisyo sa Viga, Catanduanes. Kita po mula sa Himpapawid ang laki ng gumuhong bahagi ng bundok at ang haba ng mga stranded na sasakyan. Agad nagsagawa ng clearing operation. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Bicol Region at localized thunderstorms naman sa Mindanao. Magpapatuloy ang pag-iral niyan ngayong weekend, kasabay ng ihip ng amihan. Kaninang umaga, naitala ng Pag-asa ang 14.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Ramdam din ang lamig ng amihan sa Baguio, Itbet, Batanes, Tanay Rizal at Kasiguran, Aurora. Base naman sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin bukas sa Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Northern Luzon at Visayas, pati ang halos buong Mindanao lalo bandang hapon. Halos ganyan din pagsapit ng linggo at may mga pag-ulan na rin sa Central Luzon. Matitindi pa rin ang buhos ng ulan lalo na sa Southern Luzon kasama ang Bicol Region. Maging handa pa rin sa banda ng baha o landslide sa Metro Manila. May chance rin ng ulan bandang hapon o gabi ngayong weekend. Posible umanong sinasadya ng China ang mga agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea para isuko ng Pilipinas ang interes nito ayon sa isang eksperto. Paghihimok niya sa gobyerno, palawakin ang defense cooperation ng bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng masamang panahon, patuloy na nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa sa bahagi ng Exclusive Economic Zone malapit sa Zambales. Sa nagdaang 2 araw, tumutok ang BRP Magbanwa sa karagatang 70 hanggang 80 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Nakatapat nito ang China Coast Guard Vessel 3103 at ang kapalitan nitong 3304. We are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. We are really standing up against the Chinese unlawful presence dito sa loob ng Exclusive Economic Zone para hindi ma-legitimize ng China na masabi nilang they have the total control of these waters. Sa forum kanina ng ADR Strat-Based Institute tungkol sa Philippine-Japan Strategic Cooperation, may babala si dating Philippine Navy Admiral at Security Analyst Rommel Jude-ong sa ginagawang taktika ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa paghati ng opinyon ng sambayanan sa pamamagitan ng maling impormasyon, posibleng sinasadya raw ang panggigipit na ginagawa ng China. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa mga alegasyong ito. If they are able to escalate tension to the point that yung target country is willing to give up yung national interest niya just to avoid further escalation. And that area I'm worried about sa West Philippine Sea kasi sometimes we are focused on the de-escalation, we are not looking at the big picture which is we are incrementally losing. Isa sa mga ipinapanukalang solusyon sa panggigipit ng China ang pagpapalawak ng defense cooperation hindi lamang sa Japan, kundi pati sa South Korea, Taiwan at Australia. Sa linggo nakatakdang mag-usap sa telepono nina Pangulong Bongbong Marcos, US President Joseph Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Kabilang sa pag-uusapan nila ang mga kaganapan sa rehiyon at kooperasyon ng tatlong bansa kasunod ng makasaysayang Trilateral Summit Abril noong isang taon. Sa susunod na linggo naman, bibisita sa bansa si Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi para pag-usapan ang mga political, defense, security, economic at development cooperation ng dalawang bansa.
Ito'y habang hinihintay pa ang pagbigay ng concurrence ng Japanese Parliament sa Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement na magpapatibay sa defense cooperation ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng Office of the Ombudsman na sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si dating PSDBM OIC Lloyd Christopher Lau at ilang matataas na opisyal ng Family Pharmaceutical Corporation. Kaugnay yan sa umunoy maanumalyang pagbili noong Abril hanggang Mayo 2020 ng medical supplies gaya ng mga PPE at mga surgical mask na may kabuang halaga na 4.4 billion pesos. Inirekomenda rin ng Ombudsman na ireklamo ang 13 tauhan ng PSDBM. Bukod dyan, pinasasapahan din sila ng reklamong falsification sa ilalim ng Revised Penal Code dahil sa pamemeke umano ng mga dokumento para sa pagbili ng naturang medical supplies. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lau at ng Pharmaly. Pinag-usapan online sa simula ng taon ang tila beef o hidyawan ni Miguel Tan Felix at Bruce Roland dahil sa viral bungguan video nila. Paano kaya ang mood sa set ng mga batang riles? Makichika kay Lars Santiago. Mapagmahal. 2 nights ko nang pinapahantay yung favorite mong mga food. Ako na ma'am, sige na, sige na. Pero parehong astig. At walang inuurungan ang mga batang Riles boys na sina Kidlat at Matos ng pinakabagong serye sa GMA Prime. Pero ang mga gumaganap sa role na sina Miguel Tan Felix at Bruce Roland naging usap-usapan online dahil sa viral video na ito kung saan si Bruce tila binunggo si Miguel. Sa isang punto, tila muntik pang magkasakitan ang dalawa. Pero acting lang daw yan. Patikim ng cast noong MediaCon nila para ipakita kung gaano sila kaseryoso sa action-packed series. Off-cam, malayong-malayo nga raw ang nangyayari sa kanilang set. Masaya kami sa set at talagang nagkakasundo po kaming lahat. Sobrang saya ko dahil pupunta ako ng set kahit marami kami mga pinagdadaanan sa buhay. Sila talaga yung nagpapasaya sa amin. Patunay raw dyan ang kanilang batang Riles brothers na sina Kokoy De Santos, Rahil Birria at Antonio Vinzon. From day 1 hanggang ngayon, iba na yung closeness namin. At itong mga bro ko, mga brothers ko, talagang para siyang Riles. Sobrang tibay niya at parang sa susunod may bago na namang stasyon. It's like a family to me po. Parang pamilya ko na po sila, mga tropa ko, yung mga katrabaho ko. So, nag-elevate po talaga yung friendship namin. Aminado ang Riles boys na nakakapagod ang mga eksena, pero sobra raw nilang na-enjoy. Pero fulfilling gawin kahit na todo taking pause namin pagkatapos nung scene. Pero alam namin magiging maganda yung outcome pagkatapos po ng mga pagod na yun. Sobrang na-enjoy ko kasi sinabi mga batang Riles, akala kagad syempre nandun na yung bakbakan, barkada gulan, nandun yung drama. May sayawan! Pakiramdam nga raw nila, sulit ang paghirap at pagod dahil sa malaking suportang natatanggap ng serye mula nang ipalabas ito noong Lunes. Very grateful po kami sa lahat ng sumubaybay, ng umabang ng aming show dahil ginagawa naman po namin to para sa kanila. Alam po namin na meron silang pinaglalaban sa buhay and dito sa show nila mapapanood. Ngayong gabi, hindi lang basta mga eksenang bakbakan ang mapapanood, kundi ang isang pangyayari na magpapatindi pang lalo sa kwento ng serye. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan ng Negros Oriental dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Sa pinakahuling volcano bulletin ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 15 mga volcanic earthquake sa Mount Canlaon sa nakalipas na 24 oras. Mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide o asupre rin ang ibinuga ng bulkan kahapon.
Tuloy-tuloy ang pagsingaw at panakanakang pagbuga ng abo. Babala ng PHIVOLCS, posible pa rin magkaroon ng biglaang pagsabog, pagbuga ng lava, ashfall, pyroclastic density current o PDC, rockfall at pagdaloy ng lahar kapag may malakas na pag-ulan. Patuloy na inirekomenda ang hindi pagpasok o paglikas mula sa 6-kilometer danger zone. Ang LGU naman ng Negros Occidental, target palawigin ang pagtatayo ng tent cities para sa mga residenteng ililikas sakaling pumutok ulit ang bulkan. Nilinaw ng kampo ng direktor na si Daryl Yap na wala pang utos ang korte na ipatigil ang pagpapalabas ng promotional materials o teasers ng kanyang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Kaugnayan sa petisyon ng aktor na si Vic Soto sa korte para sa writ of habeas data. Kabilang sa mga hiling ni Soto ang paghinto ng pagpapakalat ng mga anilay personal at sensitibong detalye tungkol kay Soto, pati ang pag-alis online ng promotional materials. Sa inilabas na utos ng korte, pinagsusumitin ito ng verified return of writ si Yap. Sabi ng abogado ni Yap, sasagutin nila ito sa Miyerkules at ilalaban ang karapatan ng direktor sa freedom of artistic expression. Sinagot din nila ang sinabi ng kampo ni Soto na hindi kumonsulta sa kanila si Yap tungkol sa pelikula. Ayon sa abogado ni Yap, binigyan daw nila ng kopya ng script ng pelikula si Soto bago pa inilabas ang teaser nito. The purpose was really for them to give comments doon sa script. Wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally na-shoot na lahat ng mga scenes. So, hindi na namin kasalanan yon. Dinagsari ng libo-libong deboto ang pagsisimula ng 460th Fiesta Senior sa Cebu, kung saan bahagi ang Sinulog Festival. Nakatutok si Nico Sireno ng GMA Regional TV. Ang dagat ng mga debotong lumahok sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila kahapon, tila tagpo rin sa bahaging ito ng Cebu City ng daluhan ng libu-libong deboto ang Penitential Walk with Jesus kahapon ng madaling araw. Bahagi ito ng pagsisimula ng mga aktibidad para sa 460th Fiesta Senior Santo Niño. Sakay naman ng karoza, dinala rin ang imahe ng Batang Jesus sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan sinalubong ito ng mga deboto na may kanya-kanyang bitbit ng replika. Mostly Thanksgiving for the good life, good health, prosperity, and the new year 2005 is a good year for us also. May mga bata pang binihisa ng costume na katulad sa isang Batang Jesus. Sa susunod na Biyernes, January 17, magsasagawa naman ang Penitential Walk with Mary at traslasyon. Opisyal na ring nagsimula ang Sinulog Festival 2025 sa lungsod ngayong araw. Bukod sa opening parade, inabangan ang performances ng mga lalahok sa street dancing competition. Ngayong linggo, January 12, gaganapin ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. Sa January 19 naman, ang isa sa highlight ng pista kung saan mahigit 40 dancing contingents ang lalahok mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sireno, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng selebrasyon at papuri dahil sa kanyang pagkapanalo bilang kauna-unahang Pinoy at Asian na grand winner ng The Voice USA Season 26, may tila puwang daw na naiwan sa puso ni Sofronio Vasquez. Dahil yan sa pagpanaw ng kanyang ama na malaking bahagi ng kanyang tinatamasa ngayong tagumpay. Ang emosyonal niyang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews, ichichika ni Nelson Carlas. He was my hero. Naging emosyonal si The Voice USA Season 26 Grand Winner Sofronio Vasquez sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews nang mapag-usapan ang isa sa kanyang biggest inspirations mula sa makailang ulit niyang pagkabigo sa mga audition at singing contest na sinalihan sa mga nagdaang taon hanggang sa masungkit ang mailap na pangarap, pangungulila sa ama ang kanyang pinaglalabanan. Malungkot na ngayon, looking back,
supposedly alam kong mag-enjoy siya sa moment na to kasi mahilig siyang kumanta. He was my coach. Pero hindi ko na masasabi sa kanya na nanalo ako. Hindi niya na ako mayayabang dun sa mapagyayabang sa mga friends niya. Inamin ni Sofronio na maraming beses siyang nawala ng kumpiyansa sa sarili. Nagkaroon ako ng insecurity at nagkaroon ako ng question na, is music for me? Nag-isip ako and wala na si Papa. So gusto kong i-provide yung best life na deserve ng mama ko. I worked as a cruise ship singer. Naging OFW ako for a time. Pero kapag talaga alam mo sa puso mo na meron kang gusto hinahanap mo. Ang kanya raw naging kaagapay, ang yumaong ama na kanyang kinakausap sa kanyang isipan. Sinasabi ko lang na kung andito ka, anong sasabihin mo sa akin? Tapos naririnig ko lang yung boses niya na, just breathe. Kayang-kaya mo yan. Always naman yung nagsasabi sa akin na every time na kumanta ka, don't forget to do sign of the cross. Kaya, conscious effort ko yung ginagawa with my heart na this is me doing sign of the cross kasi inaalala kita. Inspirasyon din niya ang kanyang The Voice coach na si Michael Bublé na hanggang ngayon nananatiling kanyang mentor at guide. Ang appreciate ko doon, Michael Bublé would always tell me, you don't have to be technically perfect because you're a person. Sometimes perfection is boring. Imperfection is better. May frustrations ka pa ba ngayon as a singer? Frustrations, oo. Pero yung frustrations are also the ones who help me realize na I can make it. Hindi raw madali ang naging laban sa The Voice, lalo't magagaling ang mga nakalaban niya. Pero para kay Sofronio, ang nagpanalo raw sa kanya, matinding ensayo, dasal at pagpapakatotoo. Kasama sa mga napanalunan ni Sofronio ang isang recording contract at nais daw niyang isama ang Tunog Pinoy sa kanyang musika. Para naman sa susunod pang henerasyon, sa GMA, meron kaming The Voice Kids na babalik ulit this year. May message ka pa dun sa mga katulad mo na, who would want to make it in the entertainment industry? Siguro, yung message ko na lang is for the parents. Kasi sometimes yung kids mag-enjoy lang sila on stage. I think I just wanted to tell the parents na support your kids and allow them to learn. Let them feel they fail. Failure is important. Failure is important. Kasi ang dami kong beses nag-fail. But my mom would always tell me, okay lang yan. Hayaan mo, maramdaman mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.